Imagine this, finally, andiyan na yung tatlo mong kaibigan na nayaya. May snacks na kayo, may kape, may Bible, tas ready na lahat, may pwesto na. Then suddenly naisip mo, teka, ano nga bang ituturo ko? No, sa yung Bible study. No, kung ikaw yan, you don't know what is your first lesson sa yung Bible study, don't worry, hindi ka nag-iisa. Maraming mga Bible study leader or aspiring to lead Bible study na hindi makapagsimula kasi hindi nila alam kung anong iti-teach nila. 'Di ba? Kaya sa pag-uusapan natin today is ano nga bang dapat natin ituro sa ating first Bible study at kung bakit hindi mo kailangan maging Bible expert para magsimula. Jason feeling the kingdom. So in this video, I just want to share at least 3 very simple points or part of this video na para dito sa topic na to. Yung first part is what not to teach. Yung pangalawa is what should we teach, no? At ang pangatlo is yung simple framework so that your Bible study will become more effective. Amen? Very mabilis and simple lang to, direct to the point na teaching. And I want to assure you na after you watch this video, you will become equipped and ready to start your first Bible study. Amen? So let's dive in. Yung number 1, what to teach first is, I want to discuss about 3 basic mistakes ng mga nagli-lead sa Bible study. Yung number 1, they try to teach everything. Amen. May kilala kayong ganyan or baka tayo rin yan na ang gusto natin is maituro ang lahat, no? So, they discuss Genesis to Revelation, end times, spiritual gifts, demons, no, mga predestines, tribulation, all in one session. So, ang result niyan kapag ganyan ang ating mind sa pagtuturo, confusion and malilito yung mga tao, 'di ba? Ang gulo kasi ang bibigat kagad ng mga teachings na gusto nating ibigay. You know, guys, don't try to impress. Try to connect with people into the word of God. 'Di ba? That is the first simple mistakes na hindi natin napapansin at dapat tayo maging aware. Pangalawang mistakes is starting with controversial topic. Yung nag-i-start tayo sa very controversial topic, for example, ayun nga, end times, yung mga false prophets, 'di ba? False teachers, mark of the beast, mga antichrist, mga denominations and etc. Yes, interesting silang pag-usapan pero hindi sila foundational, no? You know, people needs Jesus first. Ayun ang pinaka dapat maging foundation natin. Makilala natin si Jesus and mapalapit tayo sa Panginoon. Amen? And number 3, basic mistakes, no, is they are trying to sound like pastor. 'Di ba? Madalas na nagiging mistake 'yan. Parang pag Bible study, kailangan mukha kang pastor. Meron akong kakilala, no, churchmate ko dati. Pag nag-uusap kami, natural lang, "Oh, kamusta brother? Kamusta?" Pero pag nag-lead siya kunyari, pagdating niya sa grupo, "Oh, good afternoon everyone." Nag-iiba yung boses, no? Be normal, be natural, no? Wag mong pahirapan yung sarili mo. Hindi ka nagpi-preach sa conference, no? You are trying to help people to connect with God, no? That is one of the main purpose of your Bible study. Amen? So that are the first part, yung 3 mistakes, very easy lang. And yung second part, no? What should you teach? Ano nga ba ang dapat mong ituro sa yung first Bible study? Or nating ituro sa first Bible study? Of course, ang pinaka-basic talaga dyan, teach the gospel, no? The good news of Christ, no? And the best first lesson is, who is Jesus? No? Tinatanong mo, sino si Jesus sa kanila? Do you believe in Jesus? Anong pagkakilala mo kay Jesus? Always Jesus. Diba? Because that is the main topic talaga. Why? Because Christianity is not primarily about rules, but it's about relationship with Jesus. Amen? So, introduce Jesus, who Jesus is, mga miracles ni Jesus, no, mga istorya na related na nangyari with Jesus Christ, 'di ba? Yung mga istorya sa kasalan, sa first
miracle ni Lord, turns the water into wine, mga paralyzed man, mga ganyan, no? Or else, mga parables, di ba? And why He came, how much He loves people, etc., etc. No, imagine this, for example, may isang Bible study leader. No, ready na, andyan na yung 4 niyang kaibigan. Ang original na intent niya na i-teach is about, let's say, revelation or tribulation. Mabigat, wow. Pero dahil napanood niya yung video na to, no, nag-change siya ng mind. Sabi niya, hindi na muna ito. No, I will teach about Jesus. So, mabuting bagay dahil hindi niyo sinimulan niyo. Then, after 30 minutes of discussion, 30 to 45, they discussed, bakit nga ba iniwan? For example, prodigal yung prodigal son yung topic nila. So, naisip nila, napag-usapan nila, bakit ba iniwan ng anak niya yung tatay niya? Bakit naghirap siya, no? At nakakapagtaka, bakit pinatawad pa ng tatay niya yung bata na to pagkatapos niyang kuhanin yung kanyang mana? You know what? Real na nangyayari ito, no? May makikita ka lang dyan, habang nagtuturo ka, may umiiyak na. 'Di ba? May nata-touch, may talagang naka-focus sa'yo. Tapos may iba, may mga nagtatanong. 'Di ba? Imagine, hindi ka nag-preach about mga antichrist, about tribulation, about denomination. You just teach the love of Jesus. You know, I'm telling you the truth. Everyone will come back sa next Bible study mo. 'Di ba? Why? Because people is more interested in God's grace, not in theology. Tama ba? 'Di ba? So that is the second part. 'Di ba? Sabi ko sa'yo, mabilis lang. And third, the simple framework. No, ito yung naging effective din to sa akin paggawa ng mga message and pag-prepare ng Bible study. Kasi, syempre, ang dami Bible study, nagtatrabaho ka minsan, tas hindi mo alam kung paano mo na ipiprepare, 'di ba? Very simple lang. 3 L's ang tawag dyan. L. No, 3 L. Number 1 is look, learn, and listen. And then, look, learn, and live. Or lesson, no? Parang sa memes lang, no? Watch, look, learn, and listen. Mga pero ito, look, learn, and live, or lesson, di ba? Explain ko sa inyo. Look, kunyari, for example, yung topic is about prodigal son nga. So yung look, ano yung nakita mo or napansin mo in that story, di ba? Napansin mo, for kunyari, umalis yung anak, nilustay niya yung pera, naghirap siya, bumalik siya sa tatay niya, tinanggap siya ng tatay. Yung mga basic and front, yung mga, ano bang tawag dito, yung mga literal na nangyari dyan. So, pag-uusapan ninyo yan, no? And pangalawa, learn. Dito na yung, ano yung tinuturo ng passage or ng story or ni God sa atin about the story. So, malalaman mo, for example, in Prodigal Son, nalaman natin na God is loving, God is forgiving, He welcomes sinners, di ba? He never stop waiting, no? You know, dito magsisimula yung talagang lumalim yung discussion and yung pag-aaral natin, di ba? Kapag nakaka-relate tayo sa isa't isa. And yung pangatlo, ito yung live or lesson. Kumbaga takeaways, no? So ano gagawin ko ngayon? That's it. Yung application, di ba? Possibly answer, for example, kung prodigal son nga is, eto, kailangan ko palang bumalik kay God, no? Kailangan ko palang magpatawad din, kagaya ni Lord, di ba? Kailangan ko magtiwala sa pagmamahal ni Lord bilang aking ama, and etc., no? Ito ang pinakamabigat na part dun sa 3 L, 'di ba? Kasi hindi sapat na alam lang natin yung story, yung Bible scripture, 'di ba? Dapat talaga may pagbabago. Kahit man lang at least 1% or 0.0001% may mabago or magtatak sa kanilang puso, 'di ba? Kasi that is our target, at least may transformation. Amen? So I want to give you, at least before I end this, 5 tips para sulit na sulit ang panonood natin ng video na ito. 5 tips or practical tips in your Bible study. Very simple lang. Number 1, prepare just one main truth. Isa lang gid. Isa lang gid. Isa lang, no? Hindi 4, hindi 10, hindi 5. One main truth lang. Because people remember one thing. Amen? No, isa lang, for example, about love. Di love lang. About forgiveness lang. Just focus on that one main truth. Amen? So, tip number 2, talk less, ask more. Ayan ang problema natin masyado, lalo ng mga Bible study leader. Marami mga leaders, puro lang salita, puro teaching, no? Hindi makapagsalita yung ibang congregation. You know, Bible study are discussion, not sermon.
Amen. At magiging makulay ang Bible study kapag lahat ay nakakapagsalita at nakakapag-open ng kanilang mga insight. Ikaw as leader, ikaw lang ang nagli-lead at saka kumbaga referee, di ba? Or nagtatama sa kanila. And tip number 3, keep it short. Parang ganito, short lang. 30 minutes, 40 minutes, or 60 minutes, no, is enough. People is mas magaganahan kapag short pero swak, no? Hayaan mong ma-excite sila sa next Bible study mo, di ba? So, susunod mong istorya. May mga to be continue na paetyos, di ba? And 4, di ba? Don't panic when they ask difficult question. Kapag may nagtanong sa'yo na parang hindi mo alam yung sagot, di ba? Nakakagulat yan. Minsan may, oh, grabing tanong, no? Ang hirap, hindi mo alam. Huwag ka nang sasagot kagad kung hindi mo alam. Sabihin mo lang, wow, grabe. Astig na ng question. Pero yan mo, pag-aaralan ko next week, ha? So, next na meeting natin, sasagutin ko yan based on my study and prayer na rin kay Lord. Di ba? People respect honesty, di ba? Mas nire-respeto yun ng mga tao, yung mga tapat. Ang hirap paniwalaan yung ang daming alam, di ba? Parang ang daming mga alam, parang doon yung nakakadelikado. Pero kapag inaamin mo na, syempre hindi pa ako perfect, may mga kailangan pa rin ako malaman, sabay natin pag-aralan, di ba? Parang mas madali ang pagkatiwalaan. Amen? And finally, number 5, very, very important, pray before and after the Bible study. Amen? Because the Holy Spirit is the one who will change the heart of your members or yung mga kasama sa Bible study. Not our perfect teaching. Yung teachings natin is materials or tool ng Holy Spirit, pero still, ang Holy Spirit, ang Panginoon pa rin ang nagbabago sa puso ng mga nakikinig. Amen? So before I end, I want to encourage you na if you're waiting until you know everything before you start your Bible study, sinisigurado ko sa iyo hindi ka makakapagsimula. Kapag hinintay mo na maging perfect ang lahat at equipped ka na sa lahat ng ito, mahirapan kang magsimula, di ba? This is called fisherman, not experts, di ba? Just start small, no? Teach about Jesus, love people. That's it, no? Then trust God. Hindi kailangan maging perfect ang first Bible study mo or yung mga sinisimulan mo diyan. Ang kailangan lang talaga makapagsimula ka. Anong malay mo, di ba? Somewhere out there, no, are waiting sa yung invitation na hanggang ngayon ay hindi mo pa binibigay. Hinihintay ka lang pala niya. Amen? So start your first Bible study. Mas mahalaga ang makapagsimula. Then the Lord will move sa mga susunod na. Amen? So that is my video for this video. And muna, no? So don't forget to subscribe, please. Malaking tulong ito para sa hindi sa akin lang, kundi para sa mga taong nangangailangan din ng mga ganitong tips and advice. Don't forget to leave comments and like this video. Okay? So God bless and kingdom peace, mga kap.